Limang tema ng heograpiya. Ika-4 na araw. Ang mga anyong lupa at tubig ay pinagkukunan ng pagkain, tirahan, kabuhayan at transportasyon ng tao. Malaki ang impluwensya ng mga ito sa uri ng hanapbuhay, pamumuhay at kultura sa bawat lugar. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Anyong letra. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga karagatan sa mundo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Arctic, Southern, Indian, Atlantic at Pacific. Ang bundok Everest ang pinakamataas na bundok sa daigdig. Saang bansa matatagpuan ang bundok Everest? Nepal at China. Ang mga bulkan ay bukana ng lupa kung saan lumalabas ang mainit na magma, abo at gas mula sa kailaliman ng daigdig. Kadalasan, ang mga aktibong bulkan sa mundo ay matatagpuan sa isang rehiyong tinatawag na Ring of Fire. Saan matatagpuan ang Ring of Fire? Sa paligid ng Pacific Ocean. Karamihan sa mga lupaing agrikultural ay nalinang malapit sa ilog. Mahalagang malaman ang pisikal na katangian ng daigdig sapagkat ang kapaligiran ang nagtatakda ng ikabubuhay ng tao. Nakaaapekto ng malaki ang katangiang pisikal ng daigdig sa pamumuhay at kultura ng tao. Tinatawag na topografiya ang pag-aaral ng anyong lupa at tubig sa isang lugar o rehiyon. Sa paglipas ng panahon, natutong nakiangkop ang tao sa kanilang kapaligiran batay sa topografiya nito. Ang pag-unawa sa topografiya ay susi sa mas malalim na pag-aaral ng heograpiya at ng mundo. Ang salitang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Nagmula ito sa salitang Griego na geo o daigdig at grafia o paglalarawan. Sa makatwid, ang heograpiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig at ng ugnayan nito sa tao. Ngunit hindi lamang ito nakatuon sa mga pagbabago sa estruktura ng mundo, kundi sinusuri rin nito kung paano nakaaapekto ang kapaligiran sa pamayanan maging ang ugnayan ng mga pamayanan ng tao sa kanilang kapaligiran. Mayroon itong dalawang pangunahing sangay, ang heograpiyang pisikal at heograpiyang kultural. Ang heograpiyang pisikal ay tumutukoy sa pag-aaral ng estruktura ng daigdig at mga prosesong nagdudulot ng pagbabago sa kapaligiran. Kabilang dito ang mga agham tulad ng geology na nag-aaral ng mga bato at natural na estruktura sa balat ng lupa. Ang heograpiyang kultural naman ay kilala bilang heograpiyang pantao, na nakatuon sa pag-aaral ng tao, pamayanan at kultura. Pinag-aaralan din dito ang ugnayan ng tao at kapaligiran, pati na rin ang epekto ng kapaligiran sa pamumuhay, wika, relihiyon, kabuhayan at pamahalaan. Layunin nitong maunawaan ang mga pagbabagong dulot ng globalisasyon sa kasalukuyang panahon. Upang mas mapadali ang pag-unawa sa mundo at sa ugnayan ng tao sa kapaligiran, binilangkas noong 1984 ng National Council for Geographic Education at Association of American Geographers ang 5 pangunahing tema sa pag-aaral ng heograpiya. Ang 5 tema ay tumutulong upang mas madaling maunawaan ang kalikasan ng daigdig at ang ugnayan nito sa tao. Ang 5 tema ng heograpiya ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. Tema, hunt.
aling tanong ang sinasagot. Tuklasin ang 5 tema ng heograpiya sa pamamagitan ng tamang pagtukoy ng tanong na sinasagot ng bawat tema. Ang tanong na anong uri ng pamumuhay mayroon sa isang lugar ay temang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ano ang pagkakatulad ng lugar ay ang tanong na sinasagot ng rehiyon. Saan matatagpuan ay ang temang sinasagot ng lokasyon. Paano nauugnay ang mga lugar sa isa't isa at sa mundo ay sinasagot ng temang paggalaw. Ano ang mayroon dyan ay ang temang sinasagot ng lugar. Lokasyon. Sinasagot ang tanong na saan matatagpuan. Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. May 2 paraan ng pagtukoy ng lokasyon. Una, ang lokasyong absolute na eksaktong lokasyon gamit ang coordinates na latitude at longitude. Ikalawa, ang relatibong lokasyon na lokasyon batay sa paligid o ugnayan sa ibang lugar. Mayroon tayong bisinal o mga karatig lupain at insular o mga karatig anyong tubig. Lugar. Sinasagot ang tanong na ano ang mayroon dyan. Nagsasaad ito ng mga katangiang naaayon sa isang pook. May paraan ng paglalarawan ng lugar. Ito ang katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa, anyong tubig at likas na yaman. At katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Ang katangian ng kinaroroonan ay katangiang pisikal, samantalang ang katangian ng mga taong naninirahan ay katangiang pantao. Rehiyon. Sinasagot ang tanong na ano ang pagkakatulad ng lugar. Nagsasaad ito sa mga bahagi ng daigdig na pinag-iisa dahil sa pagkakapareho ng mga katangiang pisikal at kultural. Halimbawa, ang Pilipinas ay kasapi sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na may layuning itaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura at pagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Sinasagot ang tanong na anong uri ng pamumuhay mayroon sa isang lugar. Ito ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran ang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao at dito rin niya ipinapakita ang kanyang kakayahang makiangkop sa mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Paggalaw. Sinasagot ang tanong na paano nauugnay ang mga lugar sa isa't isa at sa mundo. Nagsasaad ito ng pag-alis ng tao mula sa kinalakihang lugar papunta sa ibang lugar. Kasama rin dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May 3 uri ng distansya ng lugar. Ang linear o gaano kalayo ang isang lugar, ang time o gaano katagal ang paglalakbay, at psychological o paano tinatanaw ang layo ng lugar. Heografika. Kilalanin ang mundo sa 5 tema. Suriin ang heographical na kalagayan ng isang bansa gamit ang 5 tema ng heograpiya. Halimbawa, ang Pilipinas. Ang lokasyon, ang absolutong lokasyon ay 4.23 hanggang 21.25 degree hilagang latitude at 116 hanggang 127 degree silangang longitude. Ang relatibong lokasyon ng Pilipinas ay sa Bisinal, malapit ito sa Taiwan, Indonesia at Vietnam.
Pagdating naman sa insular o mga karatig anyong tubig ng bansa, sa hilaga makikita ang Bashi Channel, sa timog ang Dagat Celebes, sa kanluran ang West Philippine Sea at sa silangan ay Pacific Ocean. Lugar. Ang katangiang pisikal ng Pilipinas, ito ay binubuo ng 7,641 islands. Pagdating sa katangiang kultural, may higit 180 na wika, may Kristiyano at Muslim at tradisyong tulad ng panagbenga. Rehiyon. May 18 rehiyon ang bansa, kasama ang Cordillera Administrative Region na tahanan ng mga Ifugao at hagdan-hagdang palayan. Interaksyon ng tao at kapaligiran, gumawa ng hagdan-hagdang palayan sa Banawe bilang kanilang pag-aangkop sa kabundukan. Paggalaw, umaalis ang mga overseas Filipino workers upang magtrabaho at magpadala ng remittance. Linear distance, may 8,000 kilometers mula Pilipinas patungong halimbawang United Arab Emirates. Time distance, tumatagal ng 9 hanggang 12 oras ang biyahe, depende sa bansa. Psychological distance, kahit malapit lang ang bansa, pakiramdam ay malayo dahil sa matinding pangungulila. GeoGap, Blankong mundo, ikaw ang magbubuo. Una ng patlang ng tamang sagot. Ang heograpiya ay mula sa salitang Griego na geo o daigdig at graphia o paglalarawan na nangangahulugang paglalarawan sa daigdig. Nahahati ito sa dalawang pangunahing sangay. Ang heograpiyang pisikal na tumatalakay sa likas na katangian ng daigdig at heograpiyang kultural na sumusuri sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Mayroon itong 5 tema na nagsisilbing gabay sa mas malalim na pag-unawa sa mundo at sa pamumuhay ng tao. Sa lokasyon, nalalaman natin kung saan matatagpuan ang isang lugar. Sa lugar, nakikita ang mga pisikal at kultural na katangian nito. Sa rehiyon, nahahati ang mga lugar sa mga bahagi upang mas makita ang pagkakaiba-iba ng kultura at likas na yaman. Sa interaksyon ng tao at kapaligiran, nauunawaan kung paano nakaaapekto at ginagamit ng tao ang kapaligiran. At sa paggalaw, nalalaman kung paano naglalakbay ang tao, produkto at ideya. Anong tema mo? Suriin ang bawat sitwasyon kung ito ba ay may kaugnayan sa lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Rehiyon. Malamig na klima ang mararanasan sa Baguio. Lugar. Ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napalilibutan ng dagat ang bansa. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang malaking sahod sa bansang Germany ang nanghihikayat sa maraming nurse na Pilipino na doon magtrabaho. Paggalaw. Ang lumalaking populasyon sa National Capital Region o NCR sa Pilipinas ang nagbigay daan upang patuloy na pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at ng pabahay sa lungsod. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magagandang pasyalan. Paggalaw. Hinduismo ang pangunahing relihiyon ng bansang India. Lugar.
Ang Singapore ay nasa 1 degree 20 minutes hilagang latitude at 103 degree 50 minutes silangang longitude. Lokasyon: matatagpuan ng Pilipinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel at silangan ng West Philippine Sea. Lokasyon: Portuges ang wikang ginagamit ng mga mamamayan ng Brazil. Lugar: sa pag-unawa sa heograpiya, hindi lang natin natutuklasan ang daigdig. Natututo rin tayong kilalanin ang sarili, ang kapwa, at ang ugnayan natin sa kalikasan.